So guys, patulog na ako, no? Napapantok na ako eh. Nabasa ko lang tong comment ni ng mga subscriber tungkol sa AWOL na kung pwede doon niya makuha yung 13th month pay dahil nagpa-AWOL na raw siya o pa-AWOL, no? So kung pwede doon ba niya makuha yung 13th month pay. Ngayon, iniisip ko, sagutin ko na lang kasi baka ma-istorbo ka tulog mo kakaisip eh. Dun sa question niya. Iniisip mo yung question niya kasi unang-una, mukhang marami ang nalilito dun sa AWOL kasi nag-aalala ako na gusto ko makorek ang thinking ng mga nanonood sa atin, mga empleyado, yung term na nagpa-AWOL. Tapos, kung makukuha yung benefits. No? In my mind, parang I have an obligation to put things in proper perspective. Kaya sabi ko, iisipin ko to hanggang sa pagtulog na paano ko ma-educate yung mga viewers natin about sa ganung subject matter. Kaya sabi ko, pagka pinalipas ko, baka makalimutan mong gawa ng video. Gawan ko na muna. No? Well, una-una, ang AWOL kasi, or AWOL, absence without official leave. Kapag ginawa mo yan, hindi ka naman ibig sabihin terminated eh. So, in short, kapag na-AWOL ka or na-AWOL ka, hanggat hindi ka nakatanggap ng termination letter galing sa company, connected ka pa rin sa company, technically. Marami kasi ding nag-comment na subscriber natin na parang nagugulat. Kapag sinasagot ko na, ano ang termination letter mo? Asan ang termination letter mo? Tapos sabi nila, na-AWOL nga ako eh. Kasi ganito nga, ang AWOL, hindi ka pa ibig sabihin terminated. Absence without official leave lang yun. Ibig sabihin, lumiban ka nang hindi ka nagpaalam. So, it doesn't terminated ka. What terminates yung AWOL or AWOL, yung abandonment of work. Nagkakaroon ng abandonment of work kapag halimbawa, nag-AWOL ka muna, tapos padadalhan ka ng notice to explain with return to work order. At hindi ka sumunod sa return to work order, pwede kang i-terminate for abandonment of work. Ngayon, kung hindi ka pa nakakatanggap ng termination letter, ang employment mo, hindi pa yan putol. So, kung AWOL ka lang, wala ka namang tanggap na termination letter, wala kang antaying separation pay or final pay. Kasi, sasabihin ng company, hindi ka pa naman terminated eh. AWOL status ka pa lang naman. So, wala kang hinihintay. Now, assuming na pinatulan ka ng HR, naka-AWOL status ka, and then terminate ka for abandonment of work. Question, may makukuha ka bang 13th month pay? Or any other benefit gaya ng final pay? Meron. Yun nga lang, kung meron kang damages na nakuha sa company, may mga danyos ka, may loss, dahil nga AWOL ka, di ba? Bigla ka nang naglahong parang bula. So, nag-hire ng replacement yan, nagpa-overtime yan. So, may cost ng company, probably may gastos. It's a charge sa'yo yun. So, pag chinarge sa'yo, ibabawas sa kung anong, possibly, ibabawas sa kung anong final pay mo or benefit na makakuha mo. Assuming na i-terminate ka nga after maging AWOL status ka. Kasi nga, sa Article 300 ng ating labor code, kapag ikaw ay umalis, dapat magpaalam ka at mag-observe ka ng 30-day rendering period. Otherwise, liable ka for damages. Yan ang basis kung bakit. Pagka may nag-comment sa akin about AWOL, may nag-chat sa akin, ang sagot ko dyan, may danyos ka ba na dapat babayaran? Kung meron, pwedeng mabawasan or ma-charge against sa final pay mo yun. So guys, disabuse your mind. Ang tamang thinking dyan, hindi ibig sabihin na nag-AWOL ka, tanggal ka na. First step pa lang yun.
Ngayon, pwedeng itenga ng company yan eh. Hindi ka naman niya i-issue ng, ng notice of termination. Either hindi alam ng HR or sinadya naman ng HR. Ayaw na talaga nila mag-terminate. Dahil baka mag-labor case ka, yung mga ganun. So, play safe lang sila. Pero, ang lumalabas, nakaipit pa rin yung mo, yung final pay mo. Kasi, yung status mo, AWOL ka lang. Hindi ka pa naman terminated. Ngayon, kung makulit ka, pwede kang bumalik sa trabaho. No? Pag sinabihin kang, ay, hindi ka na pwede bumalik kasi AWOL ka. Eh, hindi pa naman ako tinanggal mo, AWOL lang ako. Yung ganun, di ba? Kasi, ang AWOL is just it's just an absence without official leave. Now, sabi mo nagpa-AWOL. Pwede ba magpa-AWOL ang isang company? Pag sinabi mo kasi magpa-AWOL, parang ang ibig sabihin, magpatanggal dahil sa AWOL. So, unang-una, nagtatanggal ba yung company dahil sa AWOL? Balik tayo sa dati kong explanation. AWOL, hindi ka tanggal unless i-progress ng kumpanya yan to abandonment of work. That's the only time na matatanggal ka. Ngayon, kung tutulugan na ng HR yan, naka-AWOL ka lang, so what? O makakapag-demand ka ba ng final pay? Hindi ka nag-clearance, hindi ka nag-ano, etc. May damages ka, no? Pwede ganunin ka nun. So, again, I don't know kung may mga company nagpa-practice ng ganyang AWOL. Naririnig ko madalas, sa comment nakikita ko rin. Pero gano'n tamang perspective doon. Hindi porke umabsent ka na walang paalam o naka-AWOL ka, ay terminated ka na. What cuts your employment relationship is abandonment of work. So, yun lang guys. At least nasabi ko na ang gusto kong sabihin. At medyo inaantok na ako. Matutulog na rin ako. And again, salamat for watching this video and I hope to see you in my next videos. God bless.